welcome guys. Hello, magandang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. At tayo ngayon ay dadako na, move on na tayo. Galatians 6 na, last chapter ng Galatians. Ayun, meron kaming ginawa, bookmark. Maganda nga eh. Tinignan ko lang kung pwede. Pero maganda. Magkakitaan ko kayo. Ay. Sir, anong masasabi mo dun sa wildfire sa California? Kasi may kumakalat na na clip di ba? Yung parang minakdown nila si God. At maraming mga Christian na nag-share na talagang dapat hindi mo minamak si God eh. Okay. Ewan ko titingnan ko lang kung parehas tayo ng Una sa lahat. Okay. Stand. Okay. Una sa lahat, yung wildfire kasi is common naman talaga sa kanila. Okay. Sa California. Nagkaka-wildfire din naman kahit sa mga previous na taon. Hindi. Aralin mo lang din. Tsaka, mainam din na nakakausap tayo ng ibang tao para natututo tayo sa iba't ibang perspective. Possible naman kasi talaga na kapag minamak mo si God is merong punishment pero minsan dinedelay ni God yung punishment. Yun din naman yung... Okay. Possible yun. Pero kumbaga, gaya nung nag-time ng COVID, okay, wag naman muna tayo mag-assign ng righteousness at saka unrighteousness doon sa pangyayari. Ang di pa ako natutuwa is yung kunwari may ipopost na meron daw bahay ng isang Christian, hindi nasira. Tapos biglang bahay pala ni John Cena, tapos biglang simbahan pala. Oo, may nabasa akong ganong Sabi ko, ang alam ko yung Grace to You. Ay, sorry. Yung Grace to You. California, no? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Parang hindi ako. Ang sa akin lang, kung maglalagay ka ng information, wag naman yung yung parang clickbait ka lang o wag ka naman for the content na para mag-monetize ka. Sana kung maglalagay ka ng information, yung totoo, sabi mo lang may isang bahay na natira. Okay? Ngayon, hindi natupok. Hindi natupok. Baka naman gawing Diyos-Diyosan pa yun. Ang sinesensationalize nila kasi Christian daw, ganito, ganyan. Kung totoo man yun, praise God. Na si God, iniingatan niya. Pero lagi nating tatandaan na wag tayong madaling mag-assign ng righteousness and unrighteousness sa mga ganong kalamidad. Oo, kasi marami rin namang kasalanan na si God hindi niya pinapunish agad. Tawag ng mercy, di ba? Oo. O kaya naman is merong sa ibang way ni God ipinapackage yung kanyang discipline. Oo. Lalo na sa ating mga anak niya, di ba? Though hindi direct yung punishment, may consequence yung mga sins na nagagawa natin. So, pwedeng natural cause yun. Yes, pwedeng natural cause yun. Yun ang stand ko Sa tingin ko, natural cause yun. Pero syempre, kung gusto mong i-connect lahat Kunyari, pag nagbumagyo dito sa Pilipinas, madalas bumagyo dito, nasa... Ano yung tawag sa zone na palagi tayong binabagyo? May ganun basta yun. Basta Tsaka, yun. kasama din tayo sa Tropic Ring of Fire. Yung kaya maraming vulkan. At saka, yun nga, sa may fault line din. Ayaw naman nating ma-assign na di ba? Na parusa ng Diyos yun, di ba? Hindi ba dapat ang mas i-highlight natin is deserving tayo nung lahat ng punishment na yun, pero meron pa rin siyang itinitira at saka isinesave. Meron pa rin siyang iniingatan. Pero mo, tayo lang sa Pilipinas, nasa Tropic Ring of Fire, lagi dinadaanan ng bagyo. Pero buhay pa rin ang Pilipinas. Mapalag pa rin. Mapalag pa rin. Resilient. Eka nga Minsan excuse na lang yun para hindi gawin yung tama. Parang lagi na lang maabuso. Minsan nagiging excuse yun ng government para hindi gawin yung nararapat Resilient ang Pilipino dahil paano walang choice? Kaya nga, yes, siguro, may mga kinakalabit si Lord. Niniwala din naman ako doon. Okay? Pwede din yun Pero possible din kasi na, yun nga, natural. Tapos kunwari, meron silang huhugasan, meron silang aapulahin na bahay, hahangin. So, doon naman sa kabila pupunta. So, kumbaga, ang hirap. Yung yung mga aeroplano, yung mga helicopter nga, yung mga air, pang himpapawid na mga rescue, nahihirapan kasi sa sobrang kapal ng diba, sa lahat naman ng trahedya, parang ina-assign natin sa ganun Mahilig kasi tayo sa ganun Pero alam mo kung ano ang kinaganda ng ganun, although hindi tayo naniniwala 100%, nare-remind tayo na,
Nandiyan si God. Yun naman yun eh. Yun, kanyari may bagyo. yung kabaligtaran nun, hindi kabaligtaran eh. Yung magandang kahit papaano, napapaisip ka. Lumalapit ka. Tas ang isa pang gusto kong ikuan, kasi iba, nasabi, nasa ng God nyo, di sana niligtas na yung, may mga ganun kasi, nanggaganon din, may nang mamak din kasi sa, na, ayan, nasunog, napakasama naman nung God nyo, kasi, na inalaw niya na masunog na ganyan. Tas ang tinira lang niya, isa. Sa akin naman, yung mga ganung pangyayari is reminder na powerless ka. Yung, sabihin nating hindi pa si God yung literal nakaharap mo. Forces of nature pa lang yan. Powerless ka na. Di ba dapat mag-isip ka na maraming bagay ang mas makapangyarihan sa'yo? Na maraming bagay ang di mo nauunawaan na wala kang magagawa, powerless ka and out of control. Yun ang dapat magturo sa atin ng humility. Hindi yung imamak mo si God. Sino ba ang nagdala minsan sa mga ganong sitwasyon sa atin? Minsan tayo lang din. Kunwari sa global warming, kung ako niniwala ako sa global warming. Okay? Yung mga heat generating na mga ang tagal ng lamig eh. Kaya nga. Nag-move na nga. Di ba na December ngayon, January. Yung sa kanina nanonood akong balita, yung mga sakit daw ng tao na yung trangkaso na 3 days lang, umaabot daw ng ilang linggo na. Kaya nga. Ganun na daw. Ngayon, tawag dito? Tumatanda na. Ngayon maganda bumili na aircon eh, no? Kasi wala. Ano yun? Matawag dito? Mababa lang. Sale. Ang mahal ngayon yung damit. Ay, yung washing machine. Ayun. Kasi mahirap pa katuyo. Ngayon, to finalize to end this. Careful lang tayo. Kumbaga, dahil powerless tayo sa mga ganung bagay, at naniniwala tayo may higher being, naniniwala tayo kay God. Kaya ako sinasabing higher being, baka biglang may nakikinig sa atin na hindi pa sure yung pananampalataya or hindi niwala kay God, na merong higher being kasi powerless ka. Ngayon sabihin nila, porket ba powerless is ang meron ng higher assumption is meron ng higher being. Merong higher force. Ayun, sige. Sige, may higher force na powerless ka talaga. It should make you humble, not a maker. Yun. So, kumbaga, para bang lalambot yung puso mo sa buhay eh. And medyo magiging marahan ka. Medyo magiging maunawain ka kasi sa ganung pangyayari. Pagpapakita rin yun na temporary lang lahat ng bagay. Masakit, we can be compassionate with that. Pero, hindi mo maibabalik kasi. Ang pwede lang natin gawin is i-invest yung sarili natin sa mas permanent na mga bagay. Yun lang. And yun lang. Huwag sanang maggawa-gawa ng mga para... Mahilig tayo mag-connect the dots kasi. Hindi lang yun nagsasabi na may isang hindi natupok na bahay, tas bahay daw di ganito, bahay daw di ganito, tas na iba na drawing. John Cena ba talaga? Yung isa may ganun. Hindi kasi you can see me, kaya John Cena. Sabi kong ganun, maganda sana yung mensahe ng Christianity which is si Christ. Pumapangit kapag false yung information Parang nagiging tanga tuloy yung mga Christian. Parang nagiging self-serving na... Ang lalabas tuloy doon, amen, praise God. Yung mga ganun. Sige, salamat, amen, and praise God. Pero parang na-praise si God sa kasinungalingan. Huwag naman ganun. Kumbaga, minsan iniisip ko parang ungodly din minsan yung mga nagpo-post ng hindi naman totoong information. Hindi. Tsaka, di ba, ang tanong ko nga doon, di ba, kunyari, nasunog ngayon. Paano yung mga bahay nga ng mga Christian? Sabihin pababayaan ba yun ni God? Pwede namang nasunog din, pero kunwari, inalaw ni God na nasunog yun. Pero possible na kaya inalaw ni God yun is para ma-demonstrate ni God do sa ibang mga Christians yung pagdadamayan. Hindi natin alam kasi ang broad Yun yung sana matanggap ng maraming tao. Yung attribute ni God na sovereignty. Ayun. Gagawin ng Diyos kung ano yung gusto niyang gawin. Kasi, etong argument dun kung hindi pwedeng gawin ng Diyos yung gusto niyang gawin, bakit tinawag siyang Diyos? Limited siya. Pag yun na-gets mo, hindi mo na siya kukwestiyonin na, bakit ganito? Bakit ganyan? Hindi Diyos yun.
So sana makuha ng mga tao yun. Yung ganun. Sasabihin, ay, unfair, ganito. Hindi, pag linear kasi ang tao mag-isip eh. Laging may ano eh. Hindi nakikita ibang dimension. Oo, laging may dulo. Kaya ano na tayo, punta tayo sa mga mundo ng halimaw. Ano ba yan? Dimension. Okay. Hindi, actually, meron ako napanood na clip, pero ewan ko, sa math naman yun. Ano yan? Parang there's no absolute, parang there's no truth. May ganun siyang something na ginawa sa math eh. Yaman na, wag na. Next time okay. Na lang. Magulo eh. Basta yun lang, ang lesson nyo, pag may nangyayaring trahedya, wag ka kagad nang aasa na, kasi parusa yan ng Diyos. But we can reflect pwede yun. sa sarili nating buhay. Pwede yun, pero hindi matik. Hindi matik na gano'n. Kasi ang sinabi sa Biblia, do you not realize, di ba, na yung patience ni God is ine-extend niya para mag-repent yung tao. Di ba yung sinabi niya? Yeah. So, kasi minamak sila, bakit may maling ginawa, ayaw para sana ni God. Ano ba siya, mabagal ba ang kanyang kamay sa hostisya? Yung sinasabi, di ba? Hindi. Not realizing, di ba yung sinasabi. Ang ginagawa ni God yun para mag-repent ng tao. Wala nga siyang gustong ma-destroy as much as possible sana eh. Kaya nga lang, syempre, ayaw niyang mag-go against sa word niya. Pag hindi naniwala, hindi talaga. So yun, pagpasalamat natin. Yes. Di ba? Pagdating sa atin, sinusubok. Pagdating sa iba, parusa. Bias. Ano pinag-aaralan namin ngayon yung mga gano'n na nakakatawa. Kasi, kaya, may ano ko lang Kasi ang report ko kasi, women, Ngayon, bakit may batas na nagpoprotekta sa women, pero bakit sa men wala? Di ba yun yung tanong? Sabi nung mga nakausap ko, kasi highly esteemed na daw yung men and very much empowered na compare sa mga babae. Actually, yun yung naririnig ko laging ginagamit nila. Yun yung una kong sagot. Tapos, oppressed kasi yung women before. That is before. Oo. So, pero, maganda yung sagot ng teacher ko na nag-make sense siya. Okay, sige. Kasi, kaya walang batas nagpoprotekta sa men. Ang konti ng nagre-reklamong abuse. Oo din. Na lalaki. Kasi may stigma kasi na kapag yung lalaki ang na-abuse is parang emasculated or parang mahina. Yan, meron yan kami sa personal development. Yung mga na-abuse na lalaki is under-reported. So yun, kaya hindi, kasi ang batas, nakadepende daw pala siya sa reklamo. Kung gusto nyong isulong. Sa dami ng reklamo, sa statistics. Doon naman ano yun. Pero kung hindi kayo nagre-report, di ibig sabihin, walang, parang ganun yun eh. Kaso nga lang, just because sa konti lang nangyayari yun, does it mean na hindi kailangan yung ganung batas? Yun naman yung problem. Just because hindi alarming yung... So minority na. So, ala na. Kalimutan na lang natin. Mali naman ding ano yun. Okay, go. Verse 1 only. Sa 6 na tayo mga kapatid, kung mayroon sa inyong nakagawa ng kasalanan, kayo mismong ginaguide ng Holy Spirit ang dapat mag-correct sa Kanya. Pero gawin nyo yon sa gentle na paraan. Hanggang 1 ba? 1 lang. At mag-ingat kayo kasi baka kayo naman ang matuksong mag-sin o magkasala. Okay. So, correction na to. Bakit naman correction na yung sa 6? Tingin mo? Binibigyan niya ng hope yung mga tao. Kasi pwede pa sila makorek. Yes. Okay, pwede pa. Tapos, ang maganda rin dito kasi is, hindi naman yung, hindi naman yung mga nabubuhay sa kasalanan. Actually, sige, paano yung mga na-overtaken na, sabihin, na temp or nagkasala. Sige. Ang point dito is, hindi siya yung talagang namumuhay sa sin. Ibig sabihin, dala ng kahinaan, dala ng pagkakadapa, dala ng hindi pakikinig, dala ng discouragement. So Christian. Christian ito. Okay. Na struggling. Nagkasala. Pero hindi siya hard-headed na namumuhay talaga premeditated, pinagplanuhan lahat para magawa yung kasalanan continuously. Hindi yun. Kaya sabi dito,
may mga ilan sa Ano siya, inyo. Christian na talunan? Possible sa unang area ng buhay niya. Pwede. Sa unang Di ba katulad ni... Sa face, ano? di ba katulad ni Zach Punen, sabi niya, yung unang years ng kanyang buhay is talunan siya sa ibang area ng Christian life niya. Pero kumbaga, ang pinapoint out dito is... Di naman kasi agad-agad ano kayo. Yeah. Kaya mainam tayo, mahaba yung pasensya natin. Kaya minsan, nung napansin ko na medyo overbearing na ako na mag-remind at mag-correct sa isang brethren or sa isang attendee na hindi pa nababaptize sa church natin, sabi ko na lang is sige, para hindi ka na makulitan sa akin, hanggang dito na lang muna yung pagre-remind ko. Wala ka na munang maririnig sa akin na reminder and correction. Pero sana itong huling pagkakataon na to, until na ikaw is makapag-decide na talaga, doon mo na uli ako maririnig, pahalagahan mo. Para, sayang ako. Nakikina-recognize mo naman na sana kung bakit mahalaga itong tinuturo ko. Sana isa pang buhay mo. Kailan i-overcome mo naman. Yun. Ngayon, kaya sinasabi na i-restore natin with spirit of gentleness. May mga, naman talaga natukso. Tukso lang talaga. Kasala. Mali. Okay? Kamali na dapa. So, ang initial reaction, at naiintindihan ko ang initial reaction at naiintindihan ko, magagalit ka talaga. Paano mo nagawa yan? Mga ganun-ganun. Pero sabi dito, i-restore mo sila. Iiski, di ba? Yeah. Yun naman talaga Alangan namang, okay, expected. Alangan namang. Oo. Yung idea kasi ng overtaken dito is the idea of falling. Hindi siya deliberate. Hindi siya planado. Yung aspect ng sin is stressed here, but rather in an unwitting element. So, ibig sabihin, hindi premeditated. So, paano ba mag-correct yan? Yan. Yeah, paano mag-correct ng brethren? So, paano i-correct? Sabi dito is being gentle. Ano ba? So, pag sinabing, hindi naman. Di ba pag sinabing gentle is you are strong? Kumbaga, yung hawak nung isang... Naka-yield ka sa power ni God. Maskuladong lalaki yung itlog pero hindi nadudurog. Yung Jackie Chan. Yung kay Jackie Chan na ginanon niya pero buo pa rin yung itlog. Controlled power. Sabi dito, the overtaken ones need to be restored. Yung mga nagkamali. Yun naman ang end goal. They are not to be ignored. They are not to be excused. din. Okay. So diba, balanse, no? Maganda. Hindi dapat i-ignore pero hindi rin dapat i-excuse. Paano yun? Parang, kunyari, nagkasala. Ang tama ba sige, okay na yun. Ganun ba dapat? Hindi. Okay. Kasi kailangan aware din siya na mali yung ginawa niya. Kaya balanse. Balanse ang ganda. They are not to be ignored. They are not also to be excused. So, hindi pwedeng walisin na parang, alam mo kasi, lahat naman tayo. Parang, okay lang ba yun? Nasabihin, lahat naman kasi tayo pwede mo siya sabihin kasi baka mamali pa siya ng intindi. Yes. Pwede mo sabihin na lahat tayo is nagkakasala. Yun, but remember, what cost Christ dun sa kasalanan natin na yun? May bigat pa din. May bigat. Tsaka, kumbaga, may mga consequences. It so happened na forgiving yung Tapos, yung mga consequences na yun, part yun is may mga previously access tayo sa mga ganitong bagay, aalisin sa atin. Para hindi tayo completely ma-destroy. 'Di ba? Even sinabi yun na ibigay mo muna kay Satan para turuan silang ma-blaspheme, para ma-destroy man yung body nila, hindi ma-destroy yung kanilang spirit, para ma-save pa yung kanilang spirit. So, kunyari, ang problema nung isang brethren sa porn. So, tanggalan mo siya ng access. Pwede, no? Pero, kailangan is open siya. Nasa light siya na aminado siya. Kasi yun yung first stage yung maging open ka na mali ka. Tanggap mo teachable yun naman yun kasi, pero sa totoo lang sir, pag nagawa yun, madali na lang no? Madali. Though hindi siya agad-agad na pero yun yung... Madali na lang in comparison kasi sa dami nating nakakausap na yung acceptance na wala pa. Tsaka yung humility na step. Ito, madalas ko ito naririnig. Nung pag umalis sa church, dun nila mas nakilala si God. Totoo naman. Sabi ni Charles Spurgeon sa ganun, may tendency kasi tayo yung mga tao na i-make
i-feel good natin yung ating sarili. Sour graping. Not necessarily sour graping, pero kumbaga, dinedelude or kino-convince mo yung sarili mo na nag-mature ka. Sugar coating, gano'n. Pwede. Sige, sabihin na natin na mas nakilala mo si God nung umalis ka sa church. Sige, kumbaga, pagbibigyan ko lang. Hindi, pagbibigyan ko lang ng ganong argument. May point ka bang in the drive? Pero hindi ba dapat kung mas nakilala mo si God? Ayun, lifestyle. Katulad nung younger son, hindi ba dapat mas bumalik ka? Kasi naintindihan mo yung kawalan ng meaning ng buhay nung nawala ka sa katawan ni Christ Tapos kinol ka niya, binigyan ka niya ng realization. Tapos hindi ka bumalik. Sorry, ang intindi ko kasi lumipat. Hindi, umalis. Sorry. Ang intindi ko, parang nakalala ko si God nung lumipat ako. Okay Hindi. naman yun. Walang problema ron. No? Hindi, umalis. Marami kasi... Umalis siya na nag-isa siya. Marami kasing ganun. Pinag-iingat tayo doon kasi sabi ni Spurgeon, it might delude, pero hindi ka talaga Christian. So, kung talagang lumalim ka sa pagkakakilala ni God, gaya nung prodigal son, babalik. Kasi alam mong hopeless ang buhay. Oo, kasi minarealize siya, di ba? And marami tayong ganyang cases. At saka alam mo, ang ganda ng prodigal son, pagbalik niya, wala siyang, hindi son ang turing niya sa sarili niya. Oo. Diba? Slave na nga lang. Oo. So, hindi yung parang pagbalik mo, ministry ka bod na, di ba? Pagbalik mo, mission ka kagad. Pagbalik mo, ano ka, ang nasa isip mo, manilbihan. Tignan mo to, no? Di ba si Jesus is yung Son of God? Binuhat niya yung kasalanan natin, di ba? Pero hinumble niya yung sarili niya as of a servant. Similar sa prodigal son, nagkataon lang na hindi naman talaga kasi nagkasala si Jesus. Ano ang naging kay Jesus? Di ba? Ni-raise yung name niya above all names nang lahat ng tuhod ay luluhod sa langit, sa lupa at sa ilalim ng lupa. So, kumbaga, all tribes and tongue. So, ibig sabihin, there is a humility na necessary na, sige, umalis ka. Umalis ka kasi nasaktan ka. Umalis ka kasi ayaw mo ma-issue. Umalis ka kasi ayaw mo nang lalong maasar. Palamig ka. Sige, naintindihan natin yun. Pero may time limit yan, May grace period. Oo, pero naman yung 1 year kang... pero yung paniwalain mo yung sarili mo na okay ka na, knowing na umalis ka, knowing na alam mo na yung katotohanan, ingat tayo. Kasi may binabanggit sa Hebrews na baka... After tasting, di ba? Hindi ko sinasabi na sila na yon. Kumbaga careful. Okay, careful. Kasi baka kung ipagpipilitan mo pa yung ganung pamumuhay, baka hindi ka maibalik sa repentance pagka ganun. Huwag mong pagmatigasan. Di ba? Do not harden your hearts. Di ba yung dun sa may sa bahay ni Interpreter, dun sa Pilgrim's Progress, may nakita siya dun na nakakulong. Pero bukas naman yung... Tapos, iyak siya ng iyak, di ba? Hindi na niya magawang mag-repent. Oo. Yung pangit na state ng buhay. Nare-realize mo, wala kang magawa. Hindi naman sa wala kang magawa. Ayaw mo? Naging comfortable ka na ganun. Parang nag-pity party ka, gano'n? Oo, naging komportable ka na. Tapos, lagi kang merong nabe-blame. Sila kasi sila kasi. Hanggang accountability na sa sarili. Hanggang kailan mo i-antagonize yung mga tao na feeling mo lagi kang inaaway at pinariringgan. When in fact, ala naman their lives have went on. Baka multo na lang niya. Actually, may mga multo tayo na ayaw nating harapin, pero we put it in the guise of sinaktan kasi tayo na ibang tao. So, we have to... Deception, mahirap. Tapos sasabihin mo na mas nakilala mo si God. Mahirap. Ang hirap paniwalaan nun kasi it should have translated na nagkaroon tayo ng returning or sabi natin going back kay God. So, yung pagko-correct naman dito, sir, gentleness. So, syempre, hindi naman bubulyawan kapag nagkasala na. Hindi mo naman naididiin. Ito sabi. Meron bang ganon? Ito sabi. If any man be overtaken with a fault, do not aggravate his grief. Yung pag wag mong, para bang dagdagan pa yung, para bang gagatungan mo pa yung pag-condemn niya sa sarili niya. Do not pigaan ng kalamansi. Ito. Sugat. Do not scold him. Okay. Kaya nga, hihinahuna mo na lang may pag-usap Kasi alam naman na niya Pag na-realize niyang mali siya. Para pag hindi pa.
O ano yung ginawa ni Nathan kay David? Ano tong naririnig ko ng mga... Kino-confront na. Kasi sumagot siya tapos hindi pa rin niya na-realize yung mali niya yung merong siyang ship na inalagaan, di ba, yung mahirap. Tapos yun yung pinakatay ng mayaman. So, kinonfront siya kapag bulag ka sa sarili mo. Hindi siya i-scold. Do not condemn him, but lift him up and gently restore his faith. This suggests that gentleness is born of a sense of our own weakness and proneness to sin. Para bang ako din naman nagkakasala. So, kumbaga... Yun naman ang intention niya pag magko-correct ka. Hindi, kasi may mga iba, ang feeling nila pag nagko-correct, yung parang, alam mo yun, parang tama ako, mali ka. Di ba? Yun yung ganong... yung ganong feeling. Ang dapat ganitong feeling. Balik lang. Makasalanan din ako. At alam ko yung pakiramdam nung nandyan sa side na yan. Pero mas lalo kasing walang mangyari kung mag-i-stay ka dyan. So, kumbaga, hindi kahit sa estudyante, sinasabi ko yun Hindi namin kayo pinagsasabihan dahil lagi kaming tama. Kundi dahil marami kaming... naman, bakit? Di ba, hindi yung gano'n? Doon may mga instances tayo na gano'n. Bobong-bobo, ano? Ayan din. Kapag sa sarili ko, harsh ako, kunwari, yung nabobobohan ako sa sarili ko. Pero, ang tendency mo, sa iba, ganun din. Hindi. Ayokong gawin yun sa iba. Di baling harsh ako sa sarili ko, wag sa... Hindi mo sasabihan boboy estudyante. Okay? Kasi kaya nga ikaw yung teacher Pero yung sarili mo, Pero yung sarili ko, kaya kong sabihan yung sarili ko. Because... Ay, ang bobo ko, gano'n. Kaya pag sinabi kong, ay kabobo, alam ko na meron pa akong better na pwedeng magawa. Kanya, siguro badminton tayo, di ba? Ay, ang bubo ko. Yung kunwari, lutang ako kanina habang nagdi-discuss, iba yung sinabi ko. Openly, sinasabi ko sa estudyante, kabobo naman ng teacher. I'm referring to myself. Pero ayokong sasabihin yun sa estudyante. Kasi para sa akin, kung sa estudyante merong ignorance, kaya nandun yung teacher para i-heal mo. Hindi mo i-heal, kumbaga alisin mo sila. Alisin mo sila dun sa kalagayan. Tama. At ang definition ko ng bobo pagdating na sa estudyante is alam mo na hindi mo alam, hindi mo pa inalam. Not necessarily yung walang alam. So sabihin parang ano siya, irresponsible. Yes. Yun, yes. Yun ang ano sa akin. Kung meron mang meaning yung salitang bobo, yun. Hindi yung mahina lang makagets agad. Kung slow. Kasi ang pagiging slow learner, baka slow lang siya sa way mo ng teaching. Or pwedeng kaya siya slow learner, it is because hindi yun yung kanyang interest or sabihin natin na hindi yun yung sabihin nating madali para sa kanya or hindi yun yung expertise niya or sabihin nating field niya. So, tama. Kaya may tinatawag ng multiple intelligences. According sa theory ni Howard Gardner. Wow! Hindi, lagi naman tinuturo sa yung school yun So, wag mong ratean yung baboy kung gaano kataas lumipad. Kasi ala naman siya. Pakpak. Oo. Yun ang isa sa problem minsan ng education system. Kasi nakakahon. Na-i-standardize. Sige nga, sir, gumawa ka nga ng bago. Pag magano tayo. I can only recognize... Parang ginawa dun sa yung mga scientists. I can recognize. Pero it takes more expertise and time and maturity na makapag-devise ka ng... Kasi walang... No one size fits all talaga sa education system. Tapos Christian ka pa, no? Sa bagay, hindi naman nalilimitahan. Kasi may mga Christian naman na okay. Na, kunyari, writer, si Narnia, di ba? Si C.S. Lewis. Okay naman. Nagawa naman niya. Tapos as a teacher, diretso ko magsalita regarding sa mga terminology na alam nila. Tapos minsan, sila pa yung awkward. Sabi ko, ito yung hirap sa balanse ka ako As a Christian, I stand on the truth, but as a teacher, kailangan ko ring diretso. Kasi walang ibang teacher ang diretsong magsasalita sa inyo ng mga ganitong salita. Natatatak sa inyo para ma-realize nyo, mali ito ang tama. Kasi personal development hanggang sa nasanay na sila. Kunwari, term na libog. Yung iba parang ilalighten pa. O yung ari ng lalaki, tsaba, iba ilalighten pa. Yung patotoy, ganun yung sasabihin. Hindi, kailangan mong diretso yung sabihin yun Para hindi sila naive at saka yung parang hindi nila imak or gawing katatawanan yung mga ganun. So, kailangan maging diretso sa pagsasalita, pagdidiscuss ng ganun. Now, going back dito sa nire-restore. Kumbaga,
nire-restore mo siya hindi bilang isang righteous na hindi nagkasala. Tapos, inaano mo siya, dinadala mo siya sa'yo. Hindi. Inihila mo siya na parang, yun nga, makasalanan ka din before. Okay? Alam mo na mas okay dito sa side na to. So, inihila mo siya. So, kumbaga doon, kaya ka nagiging gentle. Yun. May iwasan. Kasi ang kadalasan naman sa mga hindi gentle mag-correct is hypocrite eh. Kaya karamihan eh. No? Parang this is my chance to win. Parang may ganun eh. Tsaka kunwari counseling na ng estudyante. Counseling. Kunwari counseling. Tama. Hindi na yung parang mataas yung boses or parang authoritative yung dating. Sa counseling, ibababa mo na yung guard mo. Hindi na teaching approach ang... Kailangan connect. Bababa mo yung guard mo. Pero, syempre, ang goal pa rin nun is yung esteem ng tao. Ma-encourage mo siya. Ngayon, ang ano kasi doon, para daw yung nagko-correct, hindi din mabulid sa pagkakasala. Kasi baka pag ikaw naman, ginanyan mo siya nung siya'y nagkasala. Locus talking. Yun. Tama. Kaya nga, back to you ka, di ba? Kaya nga, ang gitna ng beatitude is, be merciful. Blessed are those who are merciful, for they shall be given mercy. So, kung ikaw, merciful ka sa ibang tao, bigyan ka rin ng mercy pag ikaw naman. Pero again, hindi mo ginagawa yun kasi alam mo may kasalanan kang ginagawa. Mabaliktad. Huwag na mag-ganon. Okay. Next, 2 to 5. Magtulungan kayo sa mga problema nyo. Pag ginawa nyo yun, tinutupad nyo ang utos na binigay ni Christ. Okay. Kung meron sa inyong nagmamagaling, pero sa totoo lang, wala naman talagang sinabi. Niloloko niya lang ang sarili niya. Dapat itest ng bawat isa ang ginagawa niya. Kung mabuti yun, dapat lang na matuwa siya. Huwag nyo nang i-compare ang ginagawa nyo sa iba. Hanggang 5 ba? Kasi may kanya-kanya tayong responsibilidad na dapat gawin. Okay. Bawat isa is mayroong burden. Okay. Pero sabi kasi dito, bear one another's burden. So, ang idea dito ni... Okay. Ang idea dito ni Paul is that merong isang tao na sobrang nang nabibigatan doon sa kanyang buhat-buhat. Hindi na niya kayang buhatin. So, sabihin, tulungan natin sila. So, for example, condemn na yung tao. Tulungan natin sila na ma-restore. Yun. Tulungan natin sila na makabalik. Ang focus ay hindi, meron akong burden. Tutulungan nila ako. Hindi daw gano'n. Ang focus ay sila, merong burden. Tulungan natin. Hindi self-focused at hindi self-centered. Laging gano'n ang approach sa Bible. Kapag obedience at pagtulong and benefit, ito ay para sa iba. Yun. Hindi para sa iyo. Pero kunwari, yung magbago, yung mag-reflect, mag-repent, para yun sa iyo. So, umbaga, laging ang application is pag ganun. Hindi pa kabig. Kunyari, yung mahalin mo, ang kapwa mo. Hindi ikaw yung kapwa. Yeah. Hindi ikaw yung kapwa, sila. Oo. At saka ikaw kakausap. Ikaw yun. Yung sabi dito. Basta tuming teknik mahalin daw. Tapos i-demand mo. Diba? Meron akong ganun, nakakakilala Huwag mo i-demand. Mangungutang lang pala, nag-burst pa. Wrong yun, that's self-serving. Diba? Yung sample self-serving. Kaya pala, no? Kaya palambot ka muna ng burst. Self-serving yung mga ganun. Kung sinasabi mo na, ano yan, sa iyong kapatid, na siya yung mahal mo. Ngunit, sa James. Pero hindi mo naman tinulungan, di ba? Ala din. Faith without works is dead. Yun yung sinabi naman doon. Kaya pautangin mo ako. Mali. Self-serving. Pautang, brother. Pero sana hindi lang siya nag-quote ng verse. Inutang na lang pwede niya. Naman yung ganun eh. Wala naman. Pinaano mo pa eh. Nakonsensya ka pa eh. Isa nagagawin pa nga nung ganun eh. Sige Brad, salamat na lang. Si Lord, kunwari tinulungan, si Lord na bahala magbalik sa'yo. Yun, tsaka ka magbe-burst ko na. Ganon. Pero yung kukonsensyahin mo pa. Pero pag namutang ka, huwag mo naman sabihin si Lord ang bahala magbalik. Ibalik mo din. Ibalik mo. Kasi utang eh. Utang yun eh. Ngayon, pwede mo namang hingin. Para wala na expectation. Wala diba? Kasi magkakasira pa tayo dyan. Pero sabi nga, may mga pagkakataon na lend to those who cannot pay you. Tama yun.
Pero yun ay mga personal convictions Pero na yun nga din, kasi minsan, kunyari, yung sinabi ko na yun, yung nanghiram sa akin na yun, hindi ko naman close. Hindi ko naman super close. Hindi ko alam yung lifestyle, hindi ko alam yung buhay. Parang kataas ang mata mo lang. Oo. Pagka ganun, di ba? Pero kunyari, yung brethren mo talagang nangailangan, talagang may, iba ang may emergency. Iba ang doon. Life and death. Pero kunyari, mangungutang siya para sa luho niya. O mali sa na may yun. bibilin. Iba Minsan, may mga pinapautang ako. Kunyari, kala mo daming pautang no? Kunyari, bigla kasing dumating yung yung ganitong naniningil sa akin. Ang dating ng pera ko ay ganito. Ayun, okay yun. Tapos kilala ko may tao, may isasalita naman. May sasalita naman. Ayun, mapagkakataon. Kunyari, dumating yung item na pina-order ko, kaso nga lang yung pera ko dito pa dadating sa sweldo, wala pa, baka may extra ka dyan. Yun. Okay. Pwede pa yung gano'n. Pero yung hindi mo alam kailan ba? Walang pambayad ng kuryente. Actually, meron ding ganun sa akin. Yung sabi ko nga, nang hiram siya, pero nag-accumulate from time to time. Doon ako nakahalata. Noon na kasi, parang meron akong empathy. Kasi parang, naranasan ko, di naranasan mo. Parang ganito ako dati, nangungutang din ako. Yes. Kasi yung sahod namin late siya, wala pa siyang item Di ba? Kontrata lang din. So, hindi mo pa alam kung maririn yun. Talaga nakakaawa pag gano'n. Hindi, yun nabagbag ka. Din, pag So, magkaroon din tayo wisdom. Kumbaga, wag natin lalo ibaon yung tao. Turuan din natin na mas maging responsable. Yun din naman, ang isa sa Sa nanghiram naman at nangutang, ka na lang, quiet ka na lang. Parang, wag ka na lang maraming sinasabi. Saka huwag kang masyadong, kunyari may pambayad ka, ibayad mo, huwag kang manghinayang. Hindi lang sa ibayad mo, huwag kang manghinayang. Huwag mo nahin yung luho. Tsaka huwag mo kumbinsin sa sarili mo na hindi ito luho. Anything na kaya mo mabuhay nang wala, luho yun. Actually, bawal ngang diba? Kung lalo na kung may utang ngayon. Yung tawag dito, yung conviction natin na hindi ka pwedeng magbigay sa simbahan ng may utang ka. Unahin mo yun kaysa kaysa mag-tight ka o kung ano man. Unahin mo na lang yun. Mo. At least ginagawin for the glory of God na gusto mo maging magandang testimony or example sa kapatiran. Diba? Ayan. Pero mga ibang churches, ang payo niya, mag-tight ka. Diba? Lalo na sasaid yung tao. Buti sana kung tinutulungan ng church na bayari utang niya. Nga di pa alam. Okay. So sabi dito, simple command lang naman daw ito na pwede nating masunod. Carry each other's burden. Humanap ka ng brother o sister na may burden, hirap na, tulungan mo. Hindi siya complicated. So, hindi siya kailangan ng program o structure ng gobyerno para magawa mo yung bagay niyo. Kung gusto mo tumulong. So, kumbaga, kung gusto, may kilala kang brethren na diretsyo pwede mo tulungan, dun na. Kahit wag mo na idaan sa tayo mabilis magtulong. Kailangan. Oo. So, sabi dito, notice the assumption which lies behind this command, yung carry each other's burden. Namely, that we have all burdens and that God does not mean us to carry them alone. Pero again, hindi ito pakabig na, tutulungan nila ako. Hindi. Sila, tutulungan mo. Yun. Pero tandaan natin, lahat tayo, merong kanya-kanyang pasanin. So, ibig sabihin, merong allotted na responsibility. Yun. So, binabanggit dito, hindi ko pwedeng wala sa'yo. Ang binabanggit dito, buhatin mo yung sayo. Ayun, bubuhatin mo yung sayo. Okay, buhatin mo yung sayo. Ngayon, pag may nakita kang ibang tao na yung binubuhat nila is greater than their capacity, tulungan mo. Pero, wag mong ineglect yung sayo. Kasi yung pinabubuhat sa'yo, kayang-kaya mong buhatin yun. Hindi naman magbibigay siya kasi hindi mo kaya buhatin na yun. Pero kunwari, yung buhat-buhat mo na yun is kayang-kaya mo na, tapos madaing ka. Tapos, kailangan tulungan nyo ako. Indaing, gano'n. Ang tawag nga namin doon, daing Daing. Sa school. May mga co-teacher kasi ko na lagi nilang ginagawang excuse yung daing nila sa buhay. Tapos sasabihin, kung kayo nga, ganito, ganyan-ganyan. Minsan nakakainis pa, di ba? Parang, kayo kasi wala pa kayong mga anak Kayo kasi wala pa kayong asawa Okay. Diba? Kaya kayo na magtrabaho na to. Insensitive sila for the point na may mga teachers na iba na may mga ganong pagsubok o problema pero hindi nila ginagamit yon as a card and as an excuse to abuse.
Pero may mga co-teacher ako, ganun. Lagi na lang ine-excuse para maibay schedule, para makalabas. No? There's nothing wrong naman with that. Pero kunwari may schedule ka, lalilate ka pa. Parang sagad ka namang mang-abuso. Parang mahiya ka naman. Yung delikadesa. Parang inintindi ka na nga na may ganito. Sa part na, ito yung oras ng klase mo, huwag ka naman nang nalilate. Parang, ang sabi ko nga, nagkataon lang na ikaw yung madaing at laging pinagbibigyan. Pero tandaan mo, may mga tahimik na iba na hindi dumadaing na kinakaya nila. At hindi sila nang aabuso. Yun. Kumbaga, pag-pray mo na lang sila kasi minsan bulag sila sa katotohanan na parang required kailangan silang gawa ng humanitarian act eh. Ano yun? Parang entitled? Actually, gano'n na nga yung dating. Ayan. Yung pagbibigay ng mercy sa atin ng ibang tao ay hindi natin entitlement. Kusa nilang binigay yun. Ano sa tingin mong magandang magandang gawin, ano? Buhatin mo yung responsibility mo. Huwag mong ipabuhat sa iba yung supposedly kaya mo namang buhatin. Kumbaga, yun pabigat, gano'n. Oo, wag kang pabigat in terms of, hindi, kaya mo yan eh. Abusado ka lang. Mataing ka lang. Masakit man pakinggan, pero may mga ganun talaga na, ay naawa sila sa akin. So, expected, lagi na lang ganun. Tamad ka lang, gano'n. Hindi kasi, tamad, irresponsable, abusado. Yung kasi ang si Papa na din, di ba? May mga time na lumalabas din ako ng school. Pero hindi ko siya itatapat na may klase ko. Ganon. So, kunyari ganun din. Kunyari, di ba, nag-aaral ako. Kaya lang naman mataas mga grades yan kasi wala pang mga anak yan eh. Parang wala pang mga, parang lagi nilang lagi nilang may may terms na dyan eh, sineshade. Para bang ako, pero iba, pag uwi ko, ganito na. Excuse yun. Excuse yun. Bakit nung wala ka bang maanak, ano ka talaga, masigasig? Baka hindi rin naman. So, wag mo ihabang yun. Sabagay. Dapat merong may ka doon, may history ka na. Nung may nang ganyan sa akin, kasi single ka naman, ganyan-ganyan, mas kaya niyong gawin. Kami, may maanak niya, ma'am, dahan-dahan lang kako. Hindi porket single is wala ng responsibilidad. Meron po kako. At saka wala naman sa yun? Wala naman, yung trabaho, wala naman sa merong civil status. Saka merong interview dyan na willing ka ba na ganito ganyan kahit ano yung circumstances, ganyan. Sabi mo, yes to po. Work under pressure. Work under pressure ka pa nalalaman. Bakit may ganyan na puro daingan naman na yun? I am capable of working under pressure and to do certain things, even more and many things above the limits of my roles and responsibilities. Hiyang-hiya nga ako nun eh. Though, syempre, nahiya din ako sa tatay ko, though wala naman na siya, na parang ayoko pa nga umabsent nun eh. Kung pwede eh. Kasi hindi naman nila kasalanan. Dahil skip kay tito? Nahiya ako sa mga estudyante na hindi man nila kasalanan namatay tatay ko. Valid naman eh, no? Yes, valid naman eh. Pero hiya ka Pero ang sinabi sa akin, sir, wag mo na isipin. Tama nga naman. Nahiya din naman ako sa tatay ko. Compare sa hiya ko sa estudyante at sa tatay ko. Siyempre sa tatay ko. Siyempre. Pero sa sisiraing... Saka last moment yun eh. Parang... Pero sa dami ng sisiraing kong henerasyon kapag abusado ko, yung tatay ko isa. Pero yung mga bata, madami yun. So, kumbaga, sana meron tayong ganong compassion. Hindi saka meron ganong mindset, di ba? Hindi yung magaling lang tayo magsalita, hindi yung magaling lang tayo magpaawa. Ayoko kasi nung ganon eh. Parang, kunwari, very close tayo. Kaya sabihin natin na sikong dikit tayo, pero ayokong abusuhin. Nabi ko to kahit sa mga kagud ko sa NES eh. Close kayo, I will... sometimes I will sacrifice some things for you kasi kaibigan ko kayo. Pero ayoko na darating sa point na magiging sobrang familiar ako na aabusuhin ko yung kindness nyo sa akin. Parang sila, okay lang, somehow sa akin, medyo iaalaw ko naman. Pero ako personally, ayokong abusuhin yung kindness nila. Minsan kasi di mo alam na abuso ka na. Ayun. Di ba? May mga tao kasi hindi sensitive sa ganun. So sabi dito, yung load mo, kunin mo.
Pero sa mga pasanin mo. sa mga nabibigatan na kasi nagkaroon ng mga wrong decision sa buhay, kaya mong tumulong, tulungan mo. Maganda yan. Parang pwede nating i-apply dyan na may makakain ka naman, may mga natitiran, yung mga sobra mo, ipantulong mo. Yes. Parang ganun. Tapos ang maganda dito sabi, so fulfill the law of Christ. Di ba yung there's no command law. is love one another, di ba? Okay, yung love your neighbor as you love yourself. Lahat na ng command na patungkol sa others, ma-obey mo yun kapag meron kang pag-ibig sa kapwa nasa-summarize na sa ganun. Siyempre, di ka magnanakaw, di ka lahat ng do not, di ba? Ngayon, ano ang naghihinder sa atin para tulungan yung ibang tao? Isa lang, pride. Pride. Kasi yung pride is self-focus. Ano meron sa akin dito? Pagod na ako Ayan. Kadami ko nang ginagawa. Ngayon, meron akong estudyante, sabing ganon, Sir, nakipag-partner kasi yung isang department sa atin. Kaso sabi nila, Sir, may incentive daw ba dito? Kasi kung wala namang incentive, sa ushering na lang daw sila tutulong. Sabi ko, una sa lahat, kung grade 12 na yung mga yan at ako naging per dev teacher nila, pakisabi, nadidisappoint ako na ang motivation nila para gawin yun tama is incentive. Parang malayong-malayo nakakuyan dun sa tinuro ko. Hindi tayo motivated na sa kung ano yung magigain o mapapala natin, lalong-lalo na sa mga ganyang activity. Ano activity yan? TVL month. Namin parang celebration ng TVL month. Incentive, yun yung ano nila. Oo, yung motivation nila. Do ibang teacher ginagamit yun. Ako naman sabi ko. Parang walang sense of responsibility. Yun naman. Yun ang ayoko Parang walang kusang palo. Ngayon sabi ko sa kanila, hindi sa pinagmamalaki ko yung naunang generation sa inyo. Sa amin, yung honor talaga. Hindi siya umasa sa incentive. Kasi para bang medyo may pagka-stoic ang dating, parang gano'n. Hindi, totoo naman Tsaka, hindi ka entitled na, may incentive ba kami, sir? Hindi. Pera ba tayo mapapala dyan? Ako personally, pag hinihingi mo sa akin yung incentive, parang wala naka-honor ngayon, Kaya yung honor na hindi first honor, yung paggalang ba talaga na pagkagiting. Pagkagiting. Sabi ko, ang ugali ko kasi, pag hiningi mo sa akin incentive, di ko bibigay. Pero pag nakita ko na hindi ka mukhang incentive, mas magaan sa loob kong ibigay. Parang sa tricycle driver, di ba? Pag hindi masingil, gusto kong bigyan ng bonus to. Huwag kang demanding. Kumbaga, huwag kang demanding. Pag hindi ka abusong tricycle driver, di ba? Parang, magkano po? Kaya na po bahala. Ayun. Mas masarap bigyan, hindi demanding. Pero pagdating kay God, syempre, kunwari, pagdating naman kay God, kung magde-demand ka, laging according sa kanyang mercy and will. Huwag mo sasabihin yung salitang, hindi, deserve ko to yan. Ganun kasi yung dating ng mga estudyante. Parang pumasok kami, deserve ko to. Nabi kong ganun. Karapatan ko to, pag-aalaban ko to. Sabi kong ganun. Yung pagpasok sa eskwelahan ay hindi nyo tawag dito, deserve? Hindi. Yung pumasok kayo sa eskwelahan, hindi yan parang privilege. Okay. Responsibility. So, kumbaga, kung bigyan ko kayo, hindi ko kayo bigyan ng incentive, hindi ako unfair doon. Because hindi ako required bigyan kayo ng incentive. Yes. Pero parang grace ni God. Yeah, pero kung ide-demand nyo, hindi na gano'n. Kaya sabi ko sa bata, isend mo ka ako to. Kung ka nga, mag-social experiment. Ay? Meron kang bigyan. Kasi iba, hindi. Tapos sabihin niya na unfair ka. Hindi, ang sabi, sir, paano naman ako? Sinabi ko na yun minsan. Kasi may isang section na tinatanong ko may incentive daw ba. Sabi ko sa kanya, kayo, tinanong ko kung ano gusto nyo. Online yung klase natin o face-to-face. May opportunity kayong ganun. Pero yung mga naunang section sa inyo na dalawa na walang usapan na mag-online, nagpunta sila face-to-face, konti lang sila, syempre, bibigyan ko yun ng incentive. Bakit? Pumasok sila hindi para sa plus. Pumasok sila kasi alam nilang may pasok na. O ayun, bibigyan ko talaga yun. Pero yung hingin mo, kasi narinig mo sa ibang section na nagbigay ko ng incentive, I'm sorry, hindi ko ibibigay yun. Galing. Ngayon, hindi rin nila pwedeng sabihin na unfair. Because in the first place, hindi naman about fairness yung pagbibigay ko ng incentive
It is me appreciating yung effort ng mga bata kasi hindi sila motivated ng plus. Yun yung gusto ko, kahit sa panlilibre, gusto ko manlibre ng mga taong hindi nagpapalibre as much as possible. Pero yung mga... Yun yung paradox dyan, no? Oo, yun, mahilig naman magpalibre, na-turn off ako doon. Parang may patago lagi na... Yan yung palibre paradox. Oo. No. Kung sino yung ayaw, yung bibigyan. Kung sino yung gusto, yan ang kukunin. Parang pero kay God, wag ka mag-paradox kasi hindi mo naman matiteknikan si God eh. Sabihin mo talaga. Pero again, not because deserve mo, kundi because, yun nga, because merciful si God. So sabi dito, wag ka daw ma-pride. Okay, good. Kasi pag daw ma-pride ka, binubulag mo yung sarili mo. Huwag niyong i-compare ang ginagawa niyo sa iba. Yeah. Hindi ka iba-iba tayo. Oo. Kaya nga, di ba, minsan na-mention natin na, ito na itoka mo, pangatawanan mo na. Yan. Ngayon, ito, to be proud is to be blind. Why? Blind to freely give and favor ni God. Bulag tayo na mayroong blessing si God sa buhay natin. Bulag tayo sa kasalanan. Bulag tayo sa kabutihan ng ibang tao. Bulag tayo sa kahangalan natin. So, yung pride, yun yung nagpe-prevent sa atin na gawin yung tama at makita yung tama. So, sana wag daw tayong proud. Ang dapat daw gawin natin, i-examine natin yung sarili natin. Okay? Bakit kailangan natin i-examine yung sarili natin? Para ma-realize natin kung tama ba yung ginagawa natin or sumusobra na pala tayo. Saka saan ka, anong motivation? Kahit ito sa ministry, no? Kahit sa ministry, anong motivation ang ginagawa mo? Kasi alam mo yung burnout, ano yan eh. Parang kapag gusto mo yung ginagawa mo, mababurnout ka ba? Parang hindi, no? Siguro, yung pagod na ipapahinga physical, mo lang. No? Physical. Pero yung mga mental or emotional breakdown normally kapag kapag mental tsaka emotional burnout katawan. Pero syempre na-interchange sila. Basta ang point ko lang is pagka ganun, okay ka lang, ipapahinga mo lang katawan lang eh. Ngayon, kunwari, medyo grabe yung pagod, o hingi ka ng help. Ayun. So, yun yung gawin natin. O kung nanghingi ng help, yun. Pero ang sabi nga, yung backpack mo, ikaw na magdala doon. Pero yung mga sako ng bigas, kailangan mo talaga ng tulong na ibang tao doon. So, ang point, lahat tayo may backpack. Huwag mo na maipabuhat yung backpack mo sa likod na ibang tao. Na, yun yung parang pinapoint out dito. Hindi to contradicting na bear each other's burden. Tapos sinasabi dito, for each one shall bear his own load. Mo, hila mo. Oo. So, ibig sabihin, yung responsibilidad mo, gampanan mo. Pero yung mga bagay na sobrang bigat na sa'yo because sabihin nating wrong decision mo or sabihin nating kasalanan ng ibang tao, ikaw yung nagsasuffer, yun, pwede mo humingi ng tulong sa iba. Yun yung, so hindi siya contradicting dito. Okay. Last 6 to 10. Dapat i-share nyo ang lahat ng magagandang bagay na meron kayo sa taong nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos. Huwag nyong lokohin ang mga sarili nyo. Di nadadaya ang Diyos. Kung ano ang tinanim, yun din ang aanihin. Kung yung pagnanasa ng katawan ang itatanim mo, siguradong aani ka ng kapahamakan. Pero kung yung gusto ng Holy Spirit ang itatanim mo, aani ka ng buhay na walang hanggan. Huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti. Kasi darating ang time na aani tayo kung hindi tayo magsasawa. Kaya dapat lagi tayong maging mabuti sa lahat ng tao, sa lahat ng pagkakataon. Yeah. Lalong-lalo na, syempre, dun sa mga kapatid nating nagtitiwala kay Kristo. Okay. So, kumbaga, sabi dito, yung nagtuturo sa inyo ng salita ng Diyos, i-share nyo kung ano yung meron kayo. Ngayon, isang panghahamak sa kabutihan ng Diyos na sabihin mo na, ba't ako mag-share dyan? Pinapayaman ko lay pastor. Ayan. Yan pala yung isang mocking na nangyayari. Hindi Ang prinsipyo dyan ay hindi mo binabayaran yung serbisyo nung nag-share sa'yo. I-share mo kung ano yung meron ka. Kasi ang mindset natin, pinapayaman mo yung pastor. O pinapayaman mo yung...
nag-share. Ang tanong, yumaman nga ba? Tapos akala natin... Actually, nung mga 90s, early 2000s, ang mga pastor, talagang mga ano yan, underpaid. Ito. Ngayon lang naman nauso na yung mga may among pastor. May masakyan, mabahay, tapos magaganda pa. Pero before talagang underpaid. Siguro, I assume na nagtuturo sila ng tama naman. Yeah. Kasi, syempre, ako kasi bad shot na ako. Hindi naman sa pero prejudice ko, pag mayaman ka na pastor, parang medyo although dapat hindi ganon, pero may ganon akong parang meron kang doubt na parang meron akong doubt. Although may mga mayaman naman na okay na pastor. Or baka mayaman na sila talaga. Before pa. Yun naman. So, sa akin naman, kasi may mga clip akong napapanood, di ba? Yung sa mga kung ano-anong mga mega churches. Oo, na talagang yung kayo, kung di kayo sumpain kayo, tapos pinapangalanan niya yung tao, di ba? Mali yun. Kasi, dapat ang pagbibigay is, cheerful, not under compulsion. Kasi, God loves a cheerful giver. Yun naman yung, So, bilang pakonsuelo at pag-honor din dun sa tao na naghihirap para ikaw ay sharan, di ba? Yun lang naman ang konsuelo niya Yung, hindi naman sabihin bayaran, Hindi bayaran, you share what you have. Yung parang, wag nyo naman pabayaan yung mga, yung mga naglilingos. Parang ganito, hindi naman sinabi na, kunwari, yung kasambahay natin, bigyan mo ng kasi may love gift na yun, nauso ayoko nga i-term na yun Love gift. Kung mahal mo yan, hindi mo pinababayaan sa maraming pagkakataon. Hindi yung dahil di mo makita yung pagmamahal sa ibang paraan, peperahin mo na lang. Parang gano'n kasi dating sa akin. Sa siguro kunyari attend ako ng kasal. Yun ang pinakamagandang regalo kasi, pwede mo ibigay. Alam nila kung ano yung kailangan nila sa pagsisimula. Although syempre, nung kinasal kami, we appreciate, sir, yung mga Abay, syempre. Kasi nagamit ko rin Hindi, tsaka normally yung mga nagbibigay na may asawa na rin, alam nila kung ano yung kailangan nyo sa pagsisimula. Ako siguro meron kaming na-attend ng bang kasal na gano'n. Parang, di ba may sabitan? Sinabit drawing ng kalabaw. Sabihin, kalabaw talaga. Kalabaw talaga. I-claim. I-claim. Ako siguro itatanong ko, kunwari, ka-close ko naman yung mag-asawa, ano ba kailangan niya? Iyo. Hindi, kumbaga, though medyo awkward or or siguro sa iba. Depende sa closeness niyo. Hindi ko, ka-close mo talaga. Ano ba kailangan niyo? Ito. Sige, ako na dyan. Yun. Toka mo na. Tsaka maluwag sa loob. Kasi hindi man iba sa tao Yun. Lagi naman ganun, Kasi kapag, yun din ang paradox sa kasal naman. Kung sino yung mga hindi mo inimbita, sila mareklamo. Sila din yung maraming puna. Yun. Sila pa'y demanding. Yun. In the last days, the love of many will grow cold. Yung insensitivity ba? Saka yung entitlement, no? Hindi ka na nga in-invite. Hindi na nga ikaw yun nasa primary na in-invite. Ikaw pa yun. Although, syempre, di naman nakikinig mo. Okay. Hindi ba, alam mo naman. Pero okay lang kahit malaman. Nung kasal namin, di ba? Naalala ko yung kwento mo doon. Yun. So, parang kumain siya agad. Tapos hindi naman siya talaga kasama sa list. Kumbaga, nasabit siya, pero pumayag na lang kami. Sige, walang problema. Parang gano'n. Tapos siya pa yung naunang kumain, tapos naglasing. Tapos kung ano yung sinabi? Hindi naman siyang sinabi. Pero dahil nga nauna siya kumain sa program, nakita ngayon ng iba. Ay, pwede na palang kumain. Baka sila pwede. Siya yung favorite. Marami na sinabi. Gulo na. Ang ano naman doon is, minsan yung etiquette at saka yung common sense, hindi masyadong common, Parang minsan hindi alam ng tao yung posisyon nila sa... Kaya ituturo din mo talaga, Kaya yung mga students namin, though grade 11 na sila, grade 12, tinuturo ko pa yung... May ganun pa silang hint. Yung mga ganun pa yung mga estudyante. Kasi kailangan mo ituro Pero may mga ganun pa. Marami. Hindi marunong mag-apologize, hindi marunong mag-thank you, hindi marunong magpaalam. May marami pa. Hindi sa bastos sila, hindi lang nila naging lifestyle. Minsan nga, dadaan-daan na ka lang, hindi mag-good morning. Sa akin naman, wag mo kong batiin. Kasi,
para makalakad na ako agad sa pupuntahan ko. Pero, kaya mo tinuturo sa kanila dahil, una, teacher ka nila sa ganong subject. Pangalawa, ano yun go-good shot din nila yun sa iba balang araw Kaya itong pagbibigay ay pag-share ng good things even sa mga nag-share, hindi yun sa benefit nung nag-share. Benefit mo yun para hindi ka greedy, para ma-practice mo yung generosity. Ngayon sasabihin mo, hindi, inuuto nyo lang kami, blah, 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 ganyan. Sige, computein mo yung, kunwari, yung little na binibigay mo. Yayaman ba talaga? Nung hindi mo ba binigyan, nagpatuloy pa rin siya? Saka, mahirap ding mag-share. Nung hindi mo ba siya inabutan, nag-share pa rin siya. Ibig sabihin, hindi niya motivation yung i-share mo. So, tumingin ka lang syempre sa mga red flags. Tumingin ka lang syempre sa mga red flags. Ang context namin, yung totoong taong nag-share. Na walang bahid ng kasakiman. Alam mong walang ulterior motive na makakabig. Yun. Pagka ganun, dapat i-realize mo na hindi sa benefit niya yung pagbibigay mo sa'yo. Para hindi ka maging greedy at feeling mo, lagi kang wala. So, wag daw nating si God na para bang pag nagbigay ako, pinagyayaman ko yung pastor. Wag so, tayong ganun. Ano yung kung itatanim? Yung kung itatanim, yun din ang aanihin mo. You cannot expect good na may things, maganda yung sinabi ni Ravenhill You cannot expect maximum blessing kay God by minimum spiritual effort. So, kakayod ka talaga. Kunwari, gusto mo basic Basic yun. Gusto mo mag-mature katulad ng mga apostles? Mag-effort ka rin katulad ng mga apostles. Ang gusto natin para bang, yes, hindi ba ako kay na-acknowledge ko, tapos gusto mo, sandamukal yung blessing. Grabe yung maximum blessing pero minimum input. Kalokohan yun. Training talaga. Oo. Parang pag-gym pala yan. Gusto mo, madami kang aanihin. Konti lang naman yung tinanim mo. Parang gusto mong pumayat. Gusto mo nga agad 100-fold return hindi ka pa nga nag-start sa 30, sa 60. Gusto mo na 100-fold return, 10 lang yung tinanim. So, mag-e-effort ka talaga. Tatanim ka. Now, yung bandang dulong part is, let us not grow weary while doing good. So, ibig sabihin, madali kasing ma-discourage yung tao Madali mapagod. Kasi walang balik. Tsaka, pag walang balik, tsaka yung mga tao, hindi sila trained mang-encourage ng iba. Magaling tayong mang-discourage. Hindi tayo aware minsan sa... Siguro, pag Pinoy, hindi tayo mang-discourage. Magaling Pinoy. Ito yun. Mang-compare. Unnecessary comparison. Next is, lagi nating minamalisyan or may negative spin yung action and inaction ng ibang tao. O kaya nagiging overly helpful na tayo na nagiging dependent na sa atin yung ibang tao. So, hindi sila nag-grow sa potential na meron sana sila. So, na-discourage yung tao. Kaya wina-warningan tayo dito na dahil madaling ma-discourage, wina-warningan tayo na do not lose heart or do not grow weary. Yung promise na crown is mas matindi sa lahat ng earthly things na though hindi ko na sinasabi na maging ang tawag dito crown mindset ka. Kasi exceedingly great reward na nga si Christ. Pero kumbaga hindi na ganun katindi yung panlasa mo sa mga material na reward. Kumbaga mas mo na yung eternal na reward. And lastly, kung may opportunity kang tumulong sa ibang tao, tumulong ka. Tumulong ka kasi, una, anak ka ng Diyos. Pangalawa, normal at common sa tao na tumulong. Kasi we are social being. Yan, tumulong ka. Ang maganda dito, sabi ni Paul, let us. Kasali siya. Hindi niya in-exclude yung kanyang sarili. So, yun yung magandang example dito na pag gagawa ka ng tulong o magkikiri ka ng burden ng ibang tao, kasali ka doon sa example or doon sa command. So, in summary, carry each other's burden. Yung magandang title niya. Meron tayong responsibility kay God personally at meron din tayong responsibility sa ibang tao. May naisip ako na magandang title. Ano ba talaga? Carry your burden or carry each other's burden? Ayun. Itong title. Okay. Clickbait. Hindi, yun din may... Hindi.
sasagutin naman kasi talaga natin. Nasagot na nga. Okay. Ulitin Parehas ko. pala. Ulitin ko. Parehas. Yun lang. Yun lang, guys. Okay, thank you. Good night. Goodbye.